100,000 piso. Ang boses na yon, malamig, matigas, walang anumang emosyon, iyon ang boses ng kanyang ina. Sa dilim ng kanyang isipan, pilit na ipinipikit ni Fem ang kanyang mga mata. Umaasang maglalaho ang lahat. Ngunit ang eksena ay pilit na umuulit. Isang umiiyak na sanggol na inaabot sa isang pares ng kamay na hindi niya kilala. Isang makapal na sobre ng pera ang inilapag sa palad ng kanyang ina. Huwag kang maingay, Fem. Para rin ito sa kinabukasan mo. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang bawiin ang maliit at walang kalaban-laban na anghel. Pero ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa lupa. Ang kanyang lalamunan ay tila piniga. Walang boses na lumalabas. Tanging ang pag-iyak na lamang ng sanggol ang naririnig niya. Unti-unting humihina habang papalayo ang mga estranghero. At isa pang iyak. At isa pa. 3 sila? Hindi. Mga anak ko. Napabalikwas ng bangon si Fem. Habol ang kanyang hininga. Basa ng pawis ang kanyang noo at likod. At ang puso niya'y tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Iginala niya ang kanyang mga mata sa maliit at masikip na silid. Madilim pa, at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana. Isang panaginip. Isang masamang panaginip na paulit-ulit na dumadalaw sa kanya sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Sa tabi niya, sa isa pang banig ay mahimbing na natutulog ang 3 dahilan ng kanyang buhay. Si Cade, ang panganay, na mayroong mga mata ng kanyang ama na hindi niya nakilala. Si Talia, ang nag-iisang babae na may malalim na dimple sa pisngi kapag ngumingiti. At si Cyrus, ang bunso, na laging nakakapit sa laylayan ng damit ni Fem. Kahit sa pagtulog, hinaplos niya ang noo ng bawat isa. Inayos ang kumot na bumalot sa kanila. Ang init ng kanilang mga katawan ang nagpapakalma sa nagwawalang puso niya. Ligtas kayo! Bulong niya na para bang sinasabi niya iyon hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ligtas kayo mga anak. Hindi hahayaan ni nanay na may kumuha sa inyo. Hindi niya sila kadugo. Natagpuan niya lang sila 5 taon na ang nakalipas. 3 bagong silang nasanggol na iniwan malapit sa tambakan ng basura, nakabalot sa isang lumang kumot. Pero mula sa sandaling iyon, alam ni Fem na sila ay para sa kanya. Sila ang naging pamilya niya. Sila ang nagbigay ng direksyon sa kanyang buhay na dati walang patutunguhan. 4:00 pa lang ng umaga, pero bumangon na si Fem para simulan ang araw. Sa maliit na kusina, isinindi niya ang kalandikahoy, ang amoy ng sinaing at ng mainit na kape ang bumuhay sa munti nilang tahanan. Habang naghahanda, hindi niya maiwasang isipin ang nakaraan. Ang galit sa mga mata ng kanyang ina, si Aling Martha, nang umuwi siya dala ang 3 sanggol. Saan mo pinulot ang mga yan? Pabigat lang sila, sigaw nito. Pero hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay nang mahuli niya itong nakikipag-usap sa isang mag-asawang mayaman, handang ibenta ang mga bata. Iyon ang araw na nilisan ni Fem ang bahay ng kanyang ina. Dala-dala ang mga sanggol at isang matinding pangako. Poprotektahan niya sila kahit anong mangyari. Nanay! Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang inaantok na boses ni Talia. Gising ka na pala anak, malambing na sabi ni Fem habang nilalapitan ng bata at hinahalikan sa noo. Gisingin mo na ang mga kuya mo, malapit nang maluto ang almusal. Ang maliit na karinderya na itinayo ni Fem sa harap ng kanilang bahay ang bumubuhay sa kanila. Sa tulong ng kaunting naipon at malaking utang na loob. Sa mga kapitbahay, nagawa niyang magtinda ng mga lutong bahay. Hindi ito malaki, pero sapat para may pagkain sila sa araw-araw
at maibili ng gamot kapag may nagkakasakit. Magandang umaga, Fem. Pabili ng paborito kong adobo. Bati ni Aling Nena, ang una niyang customer. Naku, saktong-sakto po, Aling Nena. Bagong luto. Nakangiting sagot ni Fem habang nagsasandok. Ang sisipag naman ng mga alaga mo. Puna ni Aling Nena habang pinapanood ang tatlong bata na nagpupunas ng mga mesa. Tunay na mga anghel. Biniyayaan ka talaga ng Diyos. Ngumiti lang si Fem. Biyaya. Oo, iyon talaga sila. Sa gitna ng abalang araw, may isang sasakyang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Isang mamahaling itim na kotse na hindi nababagay sa kanilang simpleng lugar. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Hindi ito bumili, pero pakiramdam ni Fem ay pinagmamasdan siya nito mula sa malayo. Naramdaman niya ang pamilyar na kaba. Ang takot na isang araw ay may babalik para kunin ang mga anak niya. Mabilis niyang tinawag papasok ang mga bata at hindi na muling lumabas hanggang sa makaalis ang sasakyan. Sa isang malamig at puting silid ng isang mamahaling ospital, daan-daang kilometro ang layo mula sa karinderya ni Fem. Isang pares ng mga mata ang dahan-dahang nagmulat. 5 taon. 5 taong kadiliman at katahimikan. Ang mga tunog ng monitor ang unang pumasok sa kanyang kamalayan. Pagkatapos ay ang amoy ng antiseptic. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang kamay, ngunit tila ito'y may sariling bigat. Isang nurse ang pumasok at natigilan. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang gising ang pasyenteng matagal na nilang inaalagaan. Sir? Sir? Naririnig niyo po ba ako? Sinubukan ng lalaki na magsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Pagkatapos ng ilang pagsubok, isang pangalan ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang pangalan na naging huling alaala niya bago ang lahat ay nagdilim. Lyra, ang pangalan ng kanyang asawa. Si Gerson Dumiles ay nagbalik. Gabi na nang matapos ni Fem ang lahat ng gawain. Pagkatapos basahan ng kwento ang mga bata at halikan sila sa noo, nahiga na rin siya sa kanyang banig, pagod na pagod ang katawan. Ito ang paborito niyang parte ng araw. Ang katahimikan, ang payapang paghinga ng kanyang mga anak. Sa mga sandaling ito, nararamdaman niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang katok sa pinto. Sino naman kaya ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Isang lalaking nakauniporme na parang delivery man ang nakatayo sa labas. Nag-aalangan man ay binuksan niya ang pinto. Kayo po ba si Miss Fem? Tanong ng lalaki. Ako nga po. May sulat po para sa inyo. Inabot nito ang isang makapal at puting sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan at address niya lamang na nakaprint ng maayos. Nang makaalis ang lalaki, isinara ni Fem ang pinto. Hawak ang kakaibang sulat. Ang papel ay mamahalin, hindi tulad ng mga karaniwang sulat. Naupo siya sa ilalim ng mahinang ilaw ng bombilya at maingat na binuksan ang sobre. Sa loob, isang opisyal na dokumento ang kanyang nakita. Sa pinakataas, nakasulat ang pangalan ng isang kilalang law firm. Binasa niya ang mga sumunod na salita at ang bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. R.E. Custody Hearing for the Minor Children, Cade, Talia and Cyrus Dumiles. Nabitawan ni Fem ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumapag sa sahig. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang mundong buong ingat niyang binuo sa loob ng 5 taon ay biglang nagsimulang gumuho. Dumating na. Ang araw na pinakakinatatakutan niya ay dumating na. Bawat pag-angat ng kanyang binti ay may kasamang matinding kirot. Bawat pag-ikot ng kanyang braso ay isang paalala ng 5 taong pagkakahimlay ng kanyang katawan.
Ngunit para kay Gerson Dumiles, ang sakit na pisikal ay isang ginhawa dahil mas matindi ang sakit sa loob. Isang malaking espasyo na dati puno ng mga alaala, ngayon ay isa na lamang malamig at madilim na kawalan. Your muscle memory is slowly returning, Sir Gerson. It's a good sign, sabi ng physical therapist habang tinutulungan siyang umupo sa kanyang wheelchair. Tumango lang si Gerson. Ang mga salita ay tila dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, o mas tamang sabihin, nasa ibang panahon. 5 taon. Sabi nila, 5 taon siyang comatose matapos ang isang malagim na aksidente sa sasakyan. Ang aksidenteng iyon ang kumuha sa buhay ng kanyang asawa, si Lyra. Ang pangalan ay tila isang hiwa sa kanyang puso sa tuwing maaalala niya ito. Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang memorya. Pero ang huling imahe niya ay ang nakangiting mukha ni Lyra habang papasok sila sa kotse. Pagkatapos niyon, blanko na ang lahat. Gerson, isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok sa private room niya si Donna, ang matalik na kaibigan ni Lyra, at ang babaeng minsan na rin niyang naging kasintahan bago niya makilala ang kanyang asawa. Gaya ng dati, dala nito ang paboritong kape ni Gerson at isang ngiting puno ng pag-aalala. Sa loob ng ilang linggo mula nang magising siya, si Donna ang laging nasa tabi niya. Siya ang nagkwento ng mga nangyari. Siya ang naging tulay niya sa mundong iniwan niya 5 taon na ang nakalipas. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Donna habang hinahaplos ang kanyang braso. "Ganun pa rin." Maikling sagot ni Gerson. Ang mga mata ay nakatanaw sa bintana, sa mga gusali ng syudad na tila hindi nagbago. Umupo si Donna sa tabi niya. "Don't push yourself too hard. Kagigising mo lang. Ang mahalaga, ligtas ka na." Paano ako magiging ligtas kung wala na si Lyra? Ang mga salita ay lumabas na mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Donna. "Alam ko, Gerson, walang araw na hindi ko siya na-miss. Kung sana mas mabilis lang akong nakasunod sa kotse niyo noon, baka natulungan ko kayo." Iyon ang kwento. Nakasunod daw sa kanila si Donna nang mangyari ang aksidente. Isang truck na nawala ng preno ang sumalpok sa kanila. "Ang mga bata," biglang sabi ni Gerson. Ang boses ay naging mariin. "Nasaan ang mga anak ko?" "3. Kambal na 3. Iyon ang isa sa mga unang bagay na sinabi sa kanya. Buntis si Lyra nang maaksidente sila. Isinilang ang mga bata sa pamamagitan ng emergency section bago ito bawian ng buhay. Ngunit ayon sa mga pulis, nawala ang mga sanggol sa ospital. Nakita ni Gerson ang pag-aalangan sa mukha ni Donna. "Gerson, 5 taon na. Sinubukan ng pamilya mo. Sinubukan ko. Pero walang nakitang bakas." Humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Gerson. "Hindi. Buhay sila. Nararamdaman ko." "Sana nga," malungkot na sabi ni Donna. "Pero isipin mo, sino namang matinong tao ang basta na lang kukuha ng 3 sanggol at hindi isa sa uli? Baka kung sino lang ang nakakuha sa kanila, baka may masamang intensyon." Ang mga salita ni Donna ay nagtanim ng isang maitim na binhi sa isip ni Gerson. Isang binhi ng galit at paghihinala. Kinabukasan, kahit labag sa utos ng mga doktor, ipinatawag ni Gerson ang kanyang executive assistant at ang pinuno ng kanyang security team sa ospital. "I want you to mobilize everyone. Every private investigator. Every contact we have. I don't care about the cost." Utos niya mula sa kanyang wheelchair. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi nawala sa kabila ng kanyang kondisyon. "Find my children. Hanapin niyo ang 3 anghel na kinuha sa akin." Lumipas ang mga araw. Bawat umaga, ang una niyang tinatanong ay kung may balita na. Bawat gabi,
Ang huli niyang iniisip ay ang mga mukha ng mga anak na hindi pa niya nakikita. Ang kalungkutan ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Ang paghahanap sa mga anak niya ang naging bagong layunin niya. Iyon ang magbibigay sa kanya ng lakas para bumangon, para maglakad muli, para mabuhay muli. Isang hapon, habang pinipilit niyang tumayo gamit ang parallel bars, pumasok ang kanyang private investigator, si Mr. Reyes. "Sir," sabi nito, may dalang isang brown envelope. "May lead po tayo." Natigilan si Herson. "Anong lead?" "Isang babae. Nagkataon lang po, sir. Isa sa mga tauhan natin na naghahanap sa mga informal settlements ay may narinig na kwento. Isang babae raw na bigla na lang nagkaroon ng 3 anak, 5 taon na ang nakalipas." Binuksan ni Herson ang sobre. Sa loob, isang litrato, isang candid shot, isang babaeng payat. Simple ang ayos, pero may ngiti sa mga labi habang nakikipaghabulan sa 3 maliliit na bata sa harap ng isang maliit na karinderya. Ang mga bata ay nakasuot ng mga lumang damit, pero ang kanilang mga tawa ay tila tumatagos sa litrato. Tinitigan ni Herson ang mga mukha ng mga bata. Ang panganay na lalaki, nakita niya ang sarili niyang mga mata dito. Ang batang babae, ang ngiti niya ay kopya ng nangiti ni Lyra sa kanilang wedding portrait. At ang bunsong lalaki, ang hugis ng kanyang muka ay hindi maipagkakaila. Sila na nga. Isang alon ng iba't ibang emosyon ang humampas sa kanya. Kagalakan dahil natagpuan na niya sila. Pighati dahil nakikita niya si Lyra sa kanila. At isang nag-aalab na galit. Galit sa babaeng nasa litrato. Ang babaeng 5 taon na kapiling ang kanyang mga anak habang siya ay nakahiga at walang malay. Ang babaeng nagkait sa kanila ng buhay na dapat ay sa kanila. "Anong pangalan niya?" tanong ni Herson. Ang boses ay mababa at mapanganib. "Fem, sir. Fem ang pangalan niya." Kinagabihan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, umalis si Herson Dumiles sa ospital. Hindi pa siya lubusang magaling, pero wala nang makakapigil sa kanya. Dinala siya ng kanyang driver sa isang lugar na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya sa buong buhay niya. Isang eskinita na masikip at maputik. Ang amoy ng usok at ng kung ano-anong pagkain ay naghahalo sa hangin. Ang ingay ng mga nagtatawa ng bata at nag-iinuman sa kanto ang sumalubong sa kanya. Ito ang mundo kung saan lumaki ang kanyang mga anak. Napatigil ang sasakyan sa tapat ng isang maliit na bahay na nagsisilbi ring karinderya. Kahit sarado na, may kaunting liwanag na nagmumula sa loob. Ito na iyon. Bumaba si Herson mula sa kotse, tinanggihan ang alalay ng kanyang driver. Bawat hakbang ay mabigat, hindi dahil sa kanyang kapansanan, kundi dahil sa bigat ng emosyong nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Nakatayo siya ngayon sa harap ng pintuan. Sa likod ng manipis na kahoy na yon ay ang mga anak niya, ang pamilya niya, ang lahat ng kinuha sa kanya. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao, ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa kumprontasyon. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng babae. Wala siyang pakialam sa mga dahilan nito. Isa lang ang alam niya. Nandito siya para bawiin kung ano ang sa kanya. Ang papel sa sahig ay tila isang ahas na handang tumuklaw kay Fem. Hindi niya ito magawang pulutin. Hindi niya magawang gumalaw. Ang mga salitang custody hearing at ang apelyidong Dumiles ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, Dumiles. Ang pangalan ng pamilyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng syudad. Ang pangalan sa balita na palagi niyang naririnig. Kasabay ng pagkabog ng kanyang dibdib, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Pagkatapos ay ang marahang pagsara ng pinto ng kotse. Sinundan ito ng mga mabibigat na yabag
papalapit. Bawat hakbang ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nang may kumatok sa pinto, hindi na ito isang simpleng katok. Ito'y mariin, may awtoridad. Tila isang utos na kailangan niyang sundin. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Fem ang pinto. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay tila nagmula sa ibang mundo. Matangkad, nakasuot ng mamahaling damit, at may aurang hindi nababagay sa kanilang eskinita. Sa kabila ng bahagyang pag-ika nito habang naglalakad papasok, ang tindig nito ay nanatiling matikas at mapanganib. Ang mukha nito ay malamig, walang emosyon. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aalab. At ang mga matang yon ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa tatlong maliliit na bata na nagising dahil sa ingay at ngayon ay nakasilip mula sa likod ng kanyang mga binti. "Sino po kayo?" Nanginginig na tanong ni Fem. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, diretsahan itong nagsalita. "Ako si Gerson Dumiles." Kinilabutan si Fem. "Ito na nga. Ako ang ama ng mga batang yan." Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi totoo yan. "Huwag na nating pahabain pa ito," sabi ni Gerson. Ang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi. "Nasa akin ang mga resulta ng DNA test at alam kong natanggap mo na ang sulat mula sa mga abogado ko." Hinawakan ni Fem ang kanyang mga anak. Ikinubli niya sila sa kanyang likuran na para bang kaya niyang protektahan sila mula sa buong mundo. "Mga anak ko sila. Ako ang nagpalaki sa kanila." "Pinalaki mo sila sa ganitong lugar?" tanong ni Gerson. Ang mga mata ay nilibot ang kanilang munting tahanan na may halong pandidiri. "5 taon mo silang itinago sa akin. 5 taon mo silang ipinagkait sa buhay na nararapat para sa kanila. Wala kang alam!" Sigaw ni Fem. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang takot ay napalitan ng galit. "Nasaan ka 5 taon na ang nakalipas? Nasaan ka noong halos mamatay na sila sa lamig at gutom? Ako ang nandito para sa kanila." "Nasa panig ko ang batas," matigas na sabi ni Gerson. "Wala akong pakialam sa batas," ganti ni Fem. "Hindi niyo sila kilala. Alam mo bang takot si Kaide sa dilim? O na paborito ni Talia ang sinigang? O na hindi makatulog si Cyrus kapag hindi niya hawak ang kamay ko? Hindi mo sila kilala. Ako ang ina nila." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, humagulgol si Cyrus. Kumalas ito sa pagkakahawak ni Fem at tumakbo para yumakap sa kanyang mga binti. "Nanay." "Umiiyak na," sabi ng bata. "Sino po siya?" "Ayaw ko sa kanya. Nakakatakot siya." Ang isang salitang iyon, "nanay," ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil kay Gerson. Sa unang pagkakataon, nakita ni Fem ang pagbabago sa malamig na ekspresyon nito. Isang kislap ng sakit, pagkalito. Nakita niya ang paghigpit ng panga nito. Nakita niya kung paano nito tinitigan ang batang nakayakap sa kanya, na para bang ngayon lang niya nakita ang lalim ng ugnayan na hindi kayang bilhin ng pera o ipag-utos ng korte. Tumahimik ang buong silid. Tanging ang hikbi na lamang ni Cyrus ang maririnig. Matagal bago muling nagsalita si Gerson. Nang gawin niya ito, ang boses niya ay mas mahinahon, pero mas mabigat. May mga taong gustong masaktan ang mga anak ko." Napakunot ang noo ni Fem. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Mayroon akong mga kaaway," pagpapatuloy ni Gerson. "At ang kahinaan ng isang taong tulad ko ay ang kanyang pamilya. Habang nasa'yo sila, habang nasa ganito kayong lugar, madali silang magiging target. Hindi mo sila kayang protektahan mag-isa." Ang mga salita ni Gerson ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Fem dahil alam niyang totoo ang mga ito. Anong laban niya sa mga makapangyarihang tao?
Kaya mayroon akong isang alok para sa'yo, sabi ni Herson. Tumingin si Fem sa kanya, naghihintay. Hindi ko sila kukunin sa'yo. Natigilan si Fem. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero, dugtong ni Herson, may isang kondisyon. Isang solusyon para manatili kang ina nila. At kasabay nito, mabigyan sila ng proteksyon na kailangan nila. Huminga siya ng malalim. Pakasalan mo ako. Ang buong mundo ni Fem ay tila gumuho sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Ano? Nababaliw ka na ba? Isa itong kasunduan, isang kontrata, paliwanag ni Herson na para bang isang business deal ang pinag-uusapan nila. Sa papel, magiging asawa kita, magiging Mrs. Dumiles ka. Sa mata ng batas at ng buong mundo, ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Walang sino mang makaka-question doon. At bilang kapalit, nanginginig na tanong ni Fem, bilang kapalit, titira kayo sa pamamahay ko. Sa ilalim ng aking proteksyon, bibigyan ko sila ng lahat ng bagay na hindi mo kayang ibigay. Edukasyon, seguridad, isang magandang kinabukasan. Mananatili kang nanay nila. Aalagaan mo sila. Yun lang ang kailangan mong gawin. Tinitigan ni Fem ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Walang pag-ibig, walang emosyon. Tanging isang malamig at kalkuladong solusyon. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Sa kanilang mga mukha na puno ng takot at pagkalito. Alam niyang hindi niya kayang ipaglaban si Herson sa korte. At mas lalong hindi niya kayang protektahan sila mula sa mga panganib na sinasabi nito. Wala siyang pagpipilian. Ang pagmamahal niya para sa kanila ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang kalayaan at pride. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay sila ni Cyrus. Hinaplos niya ang pisngi nito. Shh! Tahan na, anak. Hindi aalis si nanay. Pagkatapos ay tumayo siya at buong tapang na sinalubong ang mga mata ni Herson. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang puso ay wasak. Ngunit ang kanyang boses ay buo. At desidido, kinuha niya ang ballpen na inaalok nito. Ano ang mga kondisyon? Para kay Herson, ang lahat ng bagay ay may lohika. Ang mga desisyon sa negosyo ay ibinabatay sa datos. Ang mga problema ay may mga solusyon. Ang kasal nila ni Fem ay isang solusyon. Ang paglipat nila sa mansyon ay isang lohikal na hakbang. Pero habang pinapanood niya ang luma at gasgas na maleta ni Fem na ipinapasok ng kanyang mga tauhan sa malawak na pinto ng kanyang bahay, naramdaman ni Herson na may isang bagay na hindi tumutugma. Ang mansyon ay isang kuta. Malaki, matibay at puno ng seguridad. Ngunit sa pagpasok ni Fem at ng tatlong bata, ang katahimikan nito ay tila naging mas malalim, mas nakakabingi. Ang bahay ay hindi naging tahanan. Naging isa itong malaking hawla. Wow! Mahinang bulong ni Cade. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa grand staircase at sa dambuhalang chandelier na nakasabit sa itaas nito. Ngunit ang pagkamangha ay mabilis na napalitan ng takot. Ang tatlong bata ay nagsiksikan sa likod ni Fem. Ang maliliit nilang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ito ang magiging silid ninyo, sabi ni Herson. Binubuksan ang pinto sa isang napakalaking playroom. Ito ang kanyang engrandeng plano. Bago sila dumating, ipinabuhos niya ang lahat ng klase ng laruan dito. May video games, may mga life-size na stuffed animals, may isang buong train set. Lahat ng bagay na hindi niya naibigay sa kanila, sa loob ng 5 taon ay sinubukan niyang isiksik sa isang silid. Inaasahan niya ang mga sigaw ng tuwa. Ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Nakatayo lang ang mga bata sa may pintuan, takot na humakbang papasok sa paraisong inihanda niya. Gusto mo ba yung manika, Talia? Malumanay na tanong ni Fem. Lumuhod para magpantay sila ng bata. Tingnan mo, mas malaki pa sa'yo.
Umiling si Talia. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Gusto ko po si Nena. Sino si Nena? Tanong ni Herson. Ang boses ay bahagyang iritado. Yung luma ko pong manika, sir. Nahihiyang sagot ni Fem. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Gawa lang po sa basahan. Naramdaman ni Herson ang isang pamilyar na pagkabigo. Ito ang pakiramdam niya kapag ang isang deal ay hindi natutuloy. Hindi niya maintindihan. Ibinibigay na niya ang lahat, pero bakit tila mali pa rin? Ang hapunan sa gabing iyon ay mas naging malala. Ang mahabang mesa, na gawa sa mahogany, ay napapalibutan ng katahimikan. Ang mga kubyertos na pilak ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Naghanda ang kanyang private chef ng steak at pasta. Pero ang mga bata ay halos hindi ginalaw ang kanilang pagkain. Nanay, gusto ko po ng adobo. Bulong ni Cyrus kay Fem. Nakita ni Herson kung paano matiyagang hinimay ni Fem ang karne sa plato ng bata. Kung paano niya ito sinubuan na may ngiti sa labi, na para bang sila lang ang tao sa mundo. Pinanood niya si Fem. Pinanood niya kung paano nito pinapakalma ang mga bata sa isang haplos lang. Kung paano ang isang malambing na salita mula sa kanya ay sapat na para mapangiti sila. Mga bagay na hindi kayang gawin ng kanyang pera. Mga bagay na hindi niya alam kung paano sisimulan. Kinabukasan, dumating si Donna. Pumasok ito sa bahay na para bang pag-aari niya ito. Dala-dala ang isang malaking tsatang ngiti at isang paper bag mula sa isang mamahaling bake shop. Herson, nabalitaan ko na nandito na sila. I just had to welcome them. Masayang bati nito. Hindi man lang nito tinapunan ng tingin si Fem. At syempre, ang mga pamangkin ko, halik kayo kay Tita Donna. Pero gaya ng inaasahan, nagtago lang ang mga bata sa likod ni Fem. Oh, they're just shy. Sabi ni Donna, tumatawa. Masasanay din sila sa bago nilang environment. Tumingin siya kay Fem. At sa bago nilang kasama. Umupo si Donna sa sofa na para bang siya ang reyna sa sala. You know, Herson, naisip ko, dapat makita ng mga bata ang litrato ng tunay nilang ina para hindi nila makalimutan. Bago pa man makasagot si Herson, inilabas ni Donna ang isang malaking photo album. Ang album nila ni Lyra. Halika, mga bata, tawag niya. Tingnan nyo, ito si daddy nyo. At ito ang mami Lyra nyo. Ang ganda-ganda niya, di ba? Napayuko si Fem. Hindi siya umimik. Pero nakita ni Herson ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Nakita niya ang sakit na idinulot ng mga salita ni Donna. Binuklat ni Donna ang isang pahina, isang litrato nila ni Herson at Lyra na masayang magkasama. Kami ang Three Musketeers noon. Best friends forever. Alam niyo ba? Si Mami Lyra niyo. Itigil mo na yan, Donna. Ang boses ni Herson ay mahinahon, pero may bigat na nagpatigil sa lahat. Nagulat si Donna. Herson? I was just... Kinuha ni Herson ang album mula sa mga kamay ni Donna at marahan itong isinara. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang sinabi niyang yon ay hindi para kay Donna, hindi rin para kay Fem. Para iyon sa kanyang sarili. Isang pag-amin na kailangan na niyang humakbang pasulong. Ang mukha ni Donna ay nagpakita ng di maipintang ekspresyon, gulat, sakit, at isang kislap ng galit. Bago niya ito napalitan ng isang pilit na ngiti. Siyempre, you're right. Masyado lang akong na-excite. Nagpaalam ito kaagad pagkatapos. Sinabing meron pa siyang importanteng pupuntahan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Herson. Naglakad-lakad siya sa pasilyo ng kanyang sariling bahay, na ngayon ay tila mas banyaga sa kanya. Napadaan siya sa tapat ng silid ni Fem. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sisilipin niya sana kung tulog na ang mga bata. Nang marinig niya ito,
Isang mahinang tunog, isang tunog na pilit na pinipigilan, isang pag-iyak. Nakatayo si Harrison sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Naririnig niya ang bawat hikbi ni Fem sa katahimikan ng gabi. Ang bawat hikbi ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, ang naramdaman niya ay hindi ang bigat ng kasalanan para sa nakaraan. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kirot para sa kasalukuyan. Para sa babaeng umiiyak ng mag-isa sa loob ng silid na yon, sa loob ng bahay na ipinilit niya sa kanya. Ang bawat araw sa mansyon ay isang pagsubok sa katatagan ni Fem. Ginigising niya ang mga bata sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila dati. Pinapakain sila ng mga pagkaing hindi niya alam kung paano bigkasin ang pangalan. Tinuturuan silang gumamit ng mga kubyertos na mas marami pa sa kanyang mga daliri. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang manatiling invisible. Iyon ang naging panuntunan niya sa sarili. Nandito siya para sa mga bata. Isa siyang anino na sumusunod sa kanila. Isang tagapag-alaga na walang pangalan. Sinikap niyang iwasan si Harrison. Kumakain siya pagkatapos nilang kumain. Umuuwi siya sa kanyang silid kapag naririnig na niya ang mga yabag nito. Ayaw niyang maging pabigat. Ayaw niyang isipin nito na may inaasahan siyang kapalit. Isang umaga, habang tinutulungan niyang magbihis ang mga bata, pumasok ang isang katulong, si Yaya Mel. "Ma'am Fem," sabi nito, ang muka ay balisa. "Pinapatawag po kayo ni Sir Harrison sa library." Kinabahan si Fem. Ito ang unang pagkakataon na ipinatawag siya nito. May nagawa ba siyang mali? Pagpasok niya sa library, nakita niya si Harrison na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Nasa mesa nito ang isang tablet. "May problema po ba, sir?" Mahinang tanong ni Fem. Hindi ito lumingon. "Tingnan mo ito." Lumapit si Fem sa mesa at ang nakita niya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang online gossip website at sa pinakaitaas, ang mukha niya. Isang litratong kuha sa malayo noong nagtitinda pa siya sa kanyang karinderya. Ang headline ay tila isang latigo na humampas sa kanyang pagkatao. Ang misteryosong babae, mula basura, ginawang ginto ang 3 bata. Ang kwento ng Cinderella o isang mapanlinlang na magnanakaw. Nanginginig na binasa ni Fem ang artikulo. Bawat salita ay lason. Pinalabas siyang isang squatter na nakapulot ng swerte, isang kidnapper na nagtago ng mga bata para hintayin ang tamang panahon na makahingi ng pera. Isang gold digger na ginamit ang mga inosenteng bata para makapasok sa buhay ng mayamang byudo na si Harrison Dumiles. May mga source pa silang sinasabi. Mga kapitbahay daw na nagkukwento kung paano siya biglang nawala. Hindi totoo ang mga yan. Bulong ni Fem. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa harap ng buong mundo. Alam ko, ang 2 salitang iyon mula kay Harrison ay nagpatigil sa kanya. Tumingin siya rito, nagulat. Pero wala nang pakialam ang mga tao sa katotohanan. Dugtong ni Harrison, sa wakas ay humarap na sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Ang gusto nila ay isang kwento. At sa ngayon, ikaw ang kontrabida sa kwentong ito. Biglang bumukas ang pinto ng library at isang malakas na boses ang pumuno sa silid. "Fem, anong kalokohan to?" Si Aling Martha, ang kanyang ina. Nakapasok ito sa mansyon, hindi niya alam kung paano. Ang mukha nito ay galit na galit at iwinawasiwas nito ang sarili nitong cellphone. "Pinahiya mo ang pangalan ko. Ang sabi ng mga kapitbahay, kidnapper ka raw. Ninakaw mo raw ang mga batang yan." Sigaw nito. "Umalis na po kayo dito." Pakiusap ni Fem. Hiyang-hiya. "Aalis? Hindi ako aalis." Ganti ng ina niya at ngayon ay bumaling ito kay Harrison.
Sir, huwag po kayong maniwala sa anak ko. Isang malaking pagkakamali ang lahat ng ito. Pero kung bibigyan niyo lang po ako ng kaunting tulong pinansyal, ako na po mismo ang kukumbinsi sa kanya na isauli ang mga bata sa inyo nang walang gulo. Napatulala si Fem. Sa harap ng lahat ng ito, pera pa rin ang nasa isip ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Harrison. Guards. Mahinahon, ngunit may diin na utos nito. Palabasin niyo ang ginang na ito at siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa. Ano? Wala kang karapatan. Palahaw ni Aling Martha habang kinaladkad siya ng mga security guard. Anak, tulungan mo ako. Walang hiya ka, Fem. Pagsisisihan mo to. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan si Fem na nakatayo sa gitna ng library, nanginginig at basang-basa ng luha. Ang sakit ng paninira ng buong mundo ay walang-wala kumpara sa sakit na dulot ng sarili niyang ina. Napaupo siya sa sahig, hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod ang bigat. Doon, sa harap ng lalaking halos hindi niya kilala, humagulgol siya. Nang humagulgol, hindi gumalaw si Harrison, hindi rin ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Nang bahagya na siyang kumalma, isang panyo ang inilahad sa harap niya. Tumayo ka. Utos ni Harrison. Hindi ito malupit. Ito'y isang simpleng direktiba. Tumayo si Fem. Magbihis ka. Sabi ulit nito. May pupuntahan tayo. Makalipas ang isang oras, natagpuan ni Fem ang sarili sa isang silid na puno ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at mga taong may hawak na mikropono. Isang press conference. Nakatayo siya sa tabi ni Harrison sa isang podium. Ang mga kamay ay nanginginig. Gusto niyang tumakbo, ngunit hinawakan ni Harrison ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at mainit. Isang hindi inaasahang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. I called you all here today to set things straight. Simula ni Harrison. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang babaeng katabi ko ay si Fem Dumiles, ang asawa ko. Nagulat ang lahat ng reporters. Hindi niya ninakaw ang mga anak ko. Pagpapatuloy ni Harrison, ang mga mata ay matalim na nakatingin sa mga kamera. Iniligtas niya sila. Inaruga niya sila nung mga panahong wala ako. Binigyan niya sila ng pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Siya ang ina ng mga anak ko. At kahit sinong sumubok na sirain ang pangalan niya at ang pamilya namin, ay ako ang makakalaban. Mananagot kayo sa batas. Ang bawat salita ni Harrison ay tila isang kalasag na pumoprotekta kay Fem. Pagkatapos ng press conference, habang pabalik sila sa sasakyan, hindi makapagsalita si Fem. Sa salamat! Iyon lang ang tanging niyang nasabi. Tumingin sa kanya si Harrison. Hindi ko pinoprotektahan ang isang estranghero. Fem, sabi nito, inuulit ang mga sinabi niya noong una silang nag-usap. Ngunit ngayon, may ibang kahulugan na ito. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Fem ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na tila pag-asa. Ngunit sa kanyang cellphone, isang text message ang dumating kay Harrison. Galing kay Donna. Harrison, I'm so sorry sa nangyari. Nakakaawa si Fem. I heard something terrible. I think ang nanay niya mismo ang nagbenta ng kwento sa press. Just wanted you to know, mag-iingat kayo. Ang text message mula kay Donna ay nag-iwan ng mapait na lasa sa bibig ni Harrison. Ang nanay niya mismo ang nagbenta ng kwento. Kung totoo iyon, anong klaseng ina ang gagawa niyon sa sariling anak? Ang tindi ng galit na naramdaman niya para kay Aling Martha ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam para kay Fem, awa. Isang awa na may kasamang respeto. Paano nito na kayang maging ganoon kabuting ina sa tatlong batang hindi niya kadugo?
kung ang sarili niyang ina ay ganoon kasama sa kanya. Ang insidente sa press conference ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa mansyon. Ang mga katulong ay nagsimulang tawagin si Fem na Ma'am Fem ng may paggalang. Maging ang mga bata ay tila mas naging kampante na para bang ang pampublikong pag-anunsyo ng kanilang ama ay isang kalasag na nagbigay sa kanila ng seguridad. Ngunit para kay Gerson, ang gulo ay nagbukas ng isang pinto sa nakaraan na matagal na niyang isinara. Ang mga salita ni Donna tungkol sa tunay na ina, ang album ng mga litrato, ang multo ni Lyra. Isang gabi, hindi siya mapakali. Alam niyang kailangan niyang harapin ito para sa sarili niya, para sa mga bata, at para na rin kay Fem na hindi nararapat mabuhay sa anino ng isang patay. Umakyat siya sa dating silid nila ni Lyra. 5 taon na itong hindi nagagalaw, alinsunod sa utos niya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin na para bang naghihintay lang ito sa pagbabalik ng kanyang asawa. Ang amoy ng pabango ni Lyra ay nanunuot pa rin sa hangin. Dati, ang silid na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, para itong isang puntod, sinimulan niyang buksan ng mga aparador. Kailangan na niyang itago ang mga ito. Kailangan na niyang mag-move on. Habang inaalis niya ang mga damit ni Lyra, isang bagay ang nahulog mula sa isang tumpok ng mga scarf. Isang maliit na leather-bound na kwaderno. Isang diary. Hindi niya alam na mayroon nito si Lyra. Si Lyra ay hindi pala sulat. Mas pala salita ito. Dala ng kuryosidad, naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ito. Ang unang pahina ay may petsa. 1 taon bago ang aksidente. Dear Diary, hindi ko alam kung bakit ako nagsusulat dito. Siguro dahil wala na akong ibang makausap. Si Gerson, lagi siyang busy. Ang kasal namin ay parang isang business merger. Maayos, perpekto sa labas. Pero sa loob, ang lamig. Napahinto si Gerson sa pagbabasa. Ang mga salita ay tila isang sampal. Nagpatuloy siya. Mahal ko si Gerson. O siguro, mahal ko ang ideya ng pagmamahal sa kanya. Pero pakiramdam ko, mas mahal niya ang kanyang kumpanya. Isa lang akong magandang tropeyo sa kanyang estante. Ang asawang laging nakangiti sa mga party. Ang ina ng kanyang magiging mga tagapagmana. Bawat pahina ay puno ng kalungkutan. Mga araw na mag-isa lang si Lyra sa mansyon. Mga gabing naghihintay siya sa asawang laging late umuwi. Mga pangarap niyang maging isang pintor na isinantabi niya para maging Mrs. Dumiles. Ang perpektong pagsasama na inakala ni Gerson ay isa palang kasinungalingan. Isa siyang asawang pabaya, isang asawang bulag. Nakarating siya sa mga huling pahina. Ang petsa ay 1 linggo bago ang aksidente. Nagdesisyon na ako. Aalis na ako. Sasabihin ko na kay Gerson, hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ito ang buhay na gusto ko para sa mga anak ko. Mas gugustuhin ko pang palakihin sila ng simple, basta't may tunay na pagmamahal, kaysa sa isang ginintuang hawla na walang kaluluwa. Gumuho ang mundo ni Gerson. Ang 5 taong pagdadalamhati niya ay para sa isang kasal na patay na pala bago pa man mamatay si Lyra. Ang pakiramdam niya ng pagkakasala ay mas lalong lumalim, pero sa ibang dahilan na. Hindi dahil nawala sa kanya si Lyra, kundi dahil hindi niya ito napaligaya noong nabubuhay pa ito. Tumingin siya sa bintana ng silid. Mula roon, tanaw niya ang hardin. At nandoon si Fem. Kasama niya ang 3 bata. Hindi sila naglalaro ng mga mamahaling laruan. Nakaupo sila sa damuhan. Tinuturuan sila ni Fem kung paano magtanim ng mga bulaklak sa isang maliit na paso. Naririnig niya ang malakas na tawa ni Cade nang madumihan nito ng lupa ang mukha. Ang masayang hiyaw ni Talia nang makakita ito ng isang paru-paro. Ang seryosong mukha ni Cyrus habang maingat nitong inilalagay ang isang buto sa lupa. At si Fem, ang ngiti sa mga labi ni Fem
habang pinapanood sila ay totoo. Walang pagkukunwari. Puno ng pagmamahal. Mas gugustuhin ko pang palakihin sila ng simple basta't may tunay na pagmamahal. Ang mga salita ni Lyra ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Iyon, ang eksenang yon sa hardin. Iyon ang pangarap ni Lyra para sa kanilang mga anak. At hindi niya ito naibigay. Isang babaeng dayo, isang babaeng mula sa wala, ang siyang tumupad nito. Ibinalik ni Herson ang kanyang tingin sa diary. Handa na sanang isara ito. Ngunit may napansin siyang isang huling entry sa pinakadulong pahina. Isinulat ito ng nagmamadali. Ang petsa ay ang araw mismo ng aksidente. Kailangan kong sabihin kay Herson ang totoo tungkol kay Donna bago mahuli ang lahat. Natigilan si Herson. Donna, anong kinalaman ni Donna dito? Bago pa man niya maproseso ang nabasa, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang takot na mas malala pa kaysa sa sakit ng katotohanang hindi siya mahal ni Lyra. Isang takot na baka ang 5 taong kasinungalingan na kanyang pinaniwalaan ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Nang gabing iyon, hindi niya namalayan ang sarili na nagtimpla ng 2 tasa ng mainit na gatas. Dinala niya ang isa sa silid ni Fem. Kumatok siya ng marahan. Binuksan ni Fem ang pinto. Nagulat. "Sir? Para sa'yo," sabi ni Harrison. Inaabot ang tasa. "Baka hindi ka pa makatulog." Kinuha ito ni Fem. Ang mga daliri nila ay bahagyang nagdikit. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa braso ni Harrison. "Salamat po," sabi ni Fem. Nakayuko. Walang nagsalita. Nakatayo lang sila doon. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa pasilyo, nakita ni Harrison ang pagod sa mga mata ni Fem. Ngunit meron ding lakas. Isang lakas na ngayon lang niya lubusang naintindihan. "Fem," sabi niya. Ang boses ay mas malambing kaysa sa dati. "Salamat." Tumingala si Fem. Nagtataka. "Para po saan?" "Sa lahat." At sa mga salitang iyon, umalis si Harrison. Iniwan si Fem na tulala sa may pintuan, hawak ang mainit na tasa ng gatas, at ang puso ay nagtataka sa biglaang pagbabago ng lalaking nagpabago sa kanyang buong mundo. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan sa mansyon. Isang kapayapaan na hindi pa nararanasan ni Fenenpom mula nang tumapak siya dito. Nagbago si Harrison. Ang dating malamig at malayo nitong pakikitungo ay napalitan ng maliliit ngunit makahulugang mga kilos. Minsan, nadadatnan niya itong pinapanood sila habang naglalaro sa hardin. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Minsan, sumasabay na ito sa kanilang hapunan at tinatanong ang mga bata tungkol sa kanilang araw. Isang hapon, nakita pa niya itong nagpapaturo kay Katie kung paano laruin ang video game na binili nito. Ang tawa ni Harrison nang matalo siya ng 6 na taong gulang na bata ay isang tunog na hindi inakala ni Fem na maririnig niya kailanman. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Fem na hindi na sila mga bilanggo sa isang ginintuang hawla. Nagsisimula na silang maging isang pamilya. Ang pag-asang ito, gayunpaman, ay isang ilaw na malapit ng puksain. Hindi lingid sa kaalaman ni Donna ang pagbabago kay Harrison. Bawat pagtanggi nito sa kanyang mga tawag, bawat pagkansela sa kanilang mga dapat sanay pagkikita, ay isang patunay na nawawalan na siya ng kontrol. Ang babaeng basahan na iyon, ang babaeng walang pinanggalingan, ay unti-unting nananalo. At hindi siya papayag. Isang araw, isang opisyal na sulat ang dumating para kay Fem. Galing ito sa family court. Isang petisyon ang isinampa laban sa kanya para questionin ang kanyang moral and psychological fitness para maging isang ina. Ang nagsampa ng kaso, si Donna,
bilang nag-aalalang kaibigan ng yumaong si Lyra Dumiles. Pero hindi yon ang pinakamasakit. Ang pangunahing testigo laban sa kanya ay ang sarili niyang ina, si Aling Martha. Paano? Paano niya nagawa ito sa akin? Umiiyak na tanong ni Fem kay Herson habang hawak ang dokumento. Ang mukha ni Herson ay kasing tigas ng bato. Ang panandaliang lambot na ipinakita niya nitong mga nakaraang araw ay naglaho, napalitan ng isang malamig na galit. Pera, ginamit siya ni Donna. Pero maniniwala ba ang korte sa kanya? Tanong ni Fem, umaasa. Gagawin natin ang lahat para hindi. Mariing sagot ni Herson. Huwag kang mag-alala, Fem. Hindi kita pababayaan. Hindi ko sila pababayaan. Dumating ang araw ng hearing. Sa loob ng silid ng korte, nakita ni Fem si Donna, nakasuot ng puti, na para bang isang anghel ng kalinisan. Sa tabi nito ay ang kanyang ina, si Aling Martha, nakayuko at umiiyak na. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresinta ng abogado ni Donna ang isang kaso na perpektong binuo mula sa mga kasinungalingan. Ginamit nila ang kahirapan ni Fem laban sa kanya, ang pagtira niya malapit sa tambakan, ang kawalan niya ng permanenteng trabaho, ang biglaan niyang pagyaman nang makilala si Herson. Pinalabas nilang isa siyang oportunista. Pagkatapos, tumayo na si Aling Martha sa witness stand. Patawarin mo ako, anak, sabi nito. Tumitingin kay Fem. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi, pero para ito sa kapakanan ng mga bata. At nagsimula siyang magsinungaling. Ikinuwento niya kung paano ninakaw ni Fem ang mga bata. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga lalaki na dumadalaw di umano kay Fem sa gabi. Sinabi niyang may mga pagkakataong napapabayaan ni Fem ang mga bata dahil sa problema sa isip. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Fem. Hindi siya makapaniwala. Ang sarili niyang ina, ang babaeng nagluwal sa kanya sa mundo. Objection! Paulit-ulit na sigaw ng abogado ni Herson. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Pagkatapos ng testimonya ni Aling Martha, ipinresinta ng kampo ni Donna ang kanilang huling alas. Isang pekeng psychological evaluation na nagsasabing si Fem ay may savior complex at unstable emotional tendencies. Tumingin ang hukom sa lahat ng ebidensya. Tumingin ito kay Fem na ngayon ay halos hindi na makahinga sa tindi ng sakit at pagtataksil. Tumingin ito kay Herson na ang muka ay nagbabaga sa galit. Dahil sa bigat ng mga akusasyon, sabi ng hukom, at para sa agarang kaligtasan at kapakanan ng mga menor de edad, ang korte ay naglalabas ng isang temporary protection order. Ang tatlong bata ay pansamantalang ilalagay sa pangangalaga ng Department of Social Welfare habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon. Ang tunog ng gavel ay tila isang putok ng baril. Hindi! Ang sigaw ni Fem ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng korte. Huwag po! Maawa po kayo. Mga anak ko sila. Pero huli na ang lahat. Ang desisyon ay naibaba na. Pag-uwi nila sa mansyon, naghihintay na ang mga social worker. Ang sumunod na mga eksena ay isang bangungot na naging totoo. Nanay, ayoko pong sumama sa kanila. Umiiyak na sigaw ni Talia, nakayakap ng mahigpit sa bewang ni Fem. Huwag niyo po kaming kunin. Dito lang po kami kay nanay. Pagmamakaawa ni Kade, sinusubukang harangan ang daan ng mga social worker. Si Cyrus ay walang imik na umiiyak sa mga braso ni Fem. Ang maliliit niyang kamay ay nakakapit sa buhok nito na para bang doon nakasalalay ang kanyang buhay. Sandali lang ito mga anak, sabi ni Fem. Ang sarili niyang boses ay basag at puno ng luha. Pangako, babalikan kayo ni nanay. Pangako. Pinilit silang paghiwalayin. Binuhat ng mga social worker ang mga umiiyak na bata.
Ang kanilang mga sigaw ng nanay-nanay ay tila mga kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ni Fem. Sinubukan niyang humabol pero ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig na marmol ng mansyon habang pinapanood niyang ilayo ang kanyang mundo, ang kanyang buhay, ang kanyang lahat. Ang dating masayang mansyon ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Wala na ang mga tawa, wala na ang maliliit na yabag. Nang mawala na ang sasakyan ng DSWD sa paningin, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa paligid. At pagkatapos, isang mahinang tunog, isang hikbi, at isa pa. Hanggang sa ang buong katawan ni Fem ay nayanig sa isang hagulgol na walang katapusan. Ang sakit ay sobra-sobra. Hindi na niya kinaya. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang huli niyang naramdaman ay ang mga bisig ni Gerson na sumalo sa kanya bago siya tuluyang mawalan ng malay. Habang yakap ni Gerson ang walang malay na katawan ni Fem, tumingala siya. Ang kanyang mga mata na puno ng galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya ay tila nakikita ang mukha ng isang tao sa kawalan. Hindi niya ito ibinulong. Hindi niya ito isinatinig. Ngunit ang pangako ay nabuo sa kanyang isipan, kasing tigas ng bakal. Donna, babayaran mo ito. Siday, ang katahimikan sa mansyon ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat. Para kay Gerson, bawat sulok ay pinupuno ng mga multo ng tawa at iyakan ng mga bata. Bawat pagbukas ng pinto ay may kasamang pag-asang makikita niya silang tumatakbo. Isang pag-asang laging nauuwi sa kabiguan. Si Fem ay tila isang anino na lamang. Hindi na ito kumakain, hindi na ito natutulog. Madalas niya itong natatagpuan sa playroom, nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang lumang manika ni Talia na gawa sa basahan. Ang dating sigla sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim at basag na kalungkutan. Ang awa at galit na naramdaman ni Gerson ay unti-unting naging isang malamig at matalas na determinasyon. Tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Hindi na siya ang lalaking binubulag ng kasalanan sa nakaraan. Ngayon, malinaw na ang kanyang misyon. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang pinakamagagaling na abogado. Iapila niyo ang desisyon ng korte, utos niya. Ang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Pero hindi yun ang priority. Ang priority ay hanapin ang lahat ng butas sa buhay ni Donna. Financial records, phone calls, travel history. Everything. Gusto kong malaman kung ano ang kinakain niya sa almusal, kung anong oras siya natutulog. Walang ititira. Ang pangalawang ginawa niya ay ipatawag si Mr. Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Inilatag ni Gerson ang lumang diary ni Lyra sa mesa ng kanyang library. Ito ang huling isinulat ng asawa ko bago siya mamatay. Sabi ni Gerson, itinuturo ang huling entry. Kailangan kong sabihin kay Gerson ang totoo tungkol kay Donna bago mahuli ang lahat. Gusto kong malaman mo kung ano ang ibig sabihin nito. Sir, 5 taon na po ang nakalipas. Pag-aalinlangan ni Mr. Reyes. I don't care, putol ni Gerson. Start with the accident report. Talk to every police officer, every witness. Hanapin niyo ang lahat ng konektado sa araw na yon. Hindi ako naniniwala sa aksidente. Hindi na. Habang ang kanyang mga tauhan ay kumikilos na parang isang hukbo, si Gerson ay nagsimula sa sarili niyang imbestigasyon. Ang kanyang target, ang mekanikong gumawa ng huling check-up sa kotse nila bago ang aksidente. Ayon sa lumang report, ang pangalan nito ay Mang Edgar, isang veteranong mekaniko. Ngunit ang nakapagtataka, pagkatapos ng aksidente, bigla na lang itong nag-resign at nawala na parang bula. Ginamit ni Gerson ang lahat ng kanyang koneksyon. Pagkatapos ng 2 araw na walang tulog, nakuha niya ang impormasyon. Si Mang Edgar ay nagtatago sa isang liblib na probinsya sa Visayas, namumuhay bilang isang mangingisda. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon.
Sumakay siya sa kanyang private jet. Natagpuan niya si Mang Edgar sa isang maliit na dampa sa tabi ng dagat. Ang dating matipunong lalaki ay isa ng payat at ubaning matanda na binabagabag ng kanyang konsensya. Hindi ko po sinasadya, Sir Herson. Umiiyak na, sabi ng matanda nang makilala siya. Pinilit lang po ako. Tinakot niya po ang pamilya ko. Sino? Mariing tanong ni Herson. Yung babae po. Si Ma'am Donna. At doon, sa harap ng papalubog na araw, ikinuwento ni Mang Edgar ang lahat. Isang linggo bago ang aksidente, pinuntahan siya ni Donna. Inalok siya nito ng malaking halaga. Ang utos, sirain ang preno ng kotse ni Herson. Hindi ito simpleng pagsabotahe. Ang gusto ni Donna ay magmukha itong brake failure dahil sa katagalan. Ang plano niya po ay mamatay kayong dalawa ni Ma'am Lira. Humahagulgol na, sabi ng mekaniko. Sabi niya, kapag nangyari yon siya na ang bahala sa lahat. Palalabasin niyang nag-aalala siyang kaibigan. Isang nakakakilabot na lamig ang gumapang sa buong katawan ni Herson. Hindi ito isang simpleng kaso ng selos. Ito ay isang masusing plano. Isang plano para patayin sila at makuha ang lahat. Ang pagka-comatose niya ay isang aksidente sa plano ni Donna. May pruweba ka ba? Tanong ni Herson. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Nanginginig na kinuha ng matanda ang isang lumang passbook mula sa isang baul. Itinuro niya ang isang malaking deposito na pumasok sa kanyang account isang araw pagkatapos ng aksidente. Ang pera ay galing sa isang offshore account. Isang account na, sa tulong ng mga eksperto ni Herson, ay madali nilang maitrace pabalik kay Donna. Bumalik si Herson sa Maynila, dala ang testimonya at ang ebidensya. Pero alam niyang kulang pa ito. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Isang bagay na sisira kay Donna sa harap ng lahat. Habang pinag-aaralan niya ang mga dokumento, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Sir, sabi ni Mr. Reyes sa kabilang linya, may nakuha po kami, isang audio recording. Anong recording? Mula po sa isa sa mga dating katulong ni Donna. Nag-resign po siya dahil natakot. Bago po ang hearing ni Ma'am Fem, narinig niya ang pag-uusap ni Ma'am Donna at ni Aling Martha sa telepono. Ni-record niya po. Ipinadala ni Mr. Reyes ang file. Pinindot ni Herson ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Donna, malinaw at malamig. Gawin mo lang ang sinabi ko. Umiyak ka. Magmukha kang kaawa-awa. Sabihin mong baliw ang anak mo. At pagkatapos nito, hindi ka na mamumulubi kahit kailan. Sumunod ang garalgal na boses ni Aling Martha. Sigurado po ba, Ma'am Donna? Paano kung malaman ito ni Herson? At ang huling sinabi ni Donna ay ang nagpatigas sa panga ni Herson. Huwag kang mag-alala sa kanya. Si Herson, akin lang siya at sisiguraduhin kong walang sino man, kahit ang mga anak niya o ang babaeng yan, ang makakahadlang sa akin. Ito na? Ito na ang kailangan niya. Biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Isang paraan para hindi lang basta ipakulong si Donna. Isang paraan para wasakin ang mundong pinagmamalaki nito. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan ang kanyang social calendar. At nandoon ito, ang taunang Charity Ball for Children's Welfare, isang malaking high society event. At ang host at guest of honor ngayong taon, si Miss Donna, para sa kanyang di matatawarang pagmamahal sa mga bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Herson. Mr. Reyes, sabi niya sa telepono, i-cancel mo ang lahat ng schedule ko sa Sabado. May pupuntahan tayong party. Ang entablado ay nakahanda na. Ang huling kurtina ay malapit nang bumagsak. Pinuntahan ni Herson si Fem sa playroom. Nadatnan niya itong nakaupo sa sahig, yakap ang mga tuhod, nakatingin sa kawalan. Ang mga laruan sa paligid niya ay tila mga sundalong natalo sa gyera. Fem,
Tawag niya ng marahan. Hindi ito lumingon. May balita na ba sa kanila? Iyon ang palagi niyang unang tanong. Ang boses niya ay mahina at pagod. Wala pa. Malungkot na sagot ni Harrison. Pero malapit na. Pangako. Umupo siya sa tabi niya. Isang bagay na hindi pa niya nagagawa dati. Pero bago natin sila makuha, may kailangan tayong tapusin. Ikinuwento ni Harrison ang lahat. Ang tungkol sa diary ni Lyra, ang testimonya ni Mang Edgar, ang audio recording, bawat detalye ng masalimuot na plano ni Donna. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Fem. Ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng pagkabigla, pagkatapos ay nanggalit. Isang apoy na matagal nang nawala ay muling nagliyab sa kanyang kalooban. Ang demonyo niyang babae, nanggigigil na sabi ni Fem. Siya ang may kasalanan ng lahat. Oo, sabi ni Harrison. At sa Sabado ng gabi, malalaman ito ng buong mundo. Tumayo si Harrison at inilahad ang kanyang kamay kay Fem. Tumayo ka. Kailangan nating maghanda. Nag-aalangang tiningnan ni Fem ang kamay nito. Pagkatapos ay tumingin sa sarili niyang suot. Isang lumang t-shirt at pajama. Paano? Magtiwala ka sa akin. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayaman at pinakakilalang tao sa bansa. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay kumikinang sa mga alahas at mamahaling damit. Sa gitna ng lahat, si Donna, nakasuot ng isang puting-puting gown, ay parang isang reyna. Tinatanggap ang mga papuri. Ang tema ng gabi, pagtulong sa mga batang kapuspalad. Isang kabalintunaan na tanging si Harrison lang ang nakakaalam. Nang halos magsimula na ang programa, bumukas ang malaking pinto ng ballroom at lahat ng mata ay napunta roon. Pumasok si Harrison Dumles, matikas sa kanyang itim na tuxedo, at sa kanyang tabi, hawak ang kanyang braso, ay si Fem. Kung si Donna ay isang reyna ng yelo, si Fem naman ay isang diyosa ng gabi. Nakasuot ito ng isang simple ngunit eleganteng dark blue na gown na lalong nagpalitaw sa tapang na biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa tulong ng isang professional stylist na kinuha ni Harrison, ang babaeng dati tila isang anino ay naging isang presensyang hindi mo maaaring baliwalain. Nakita nila ang pagkabigla sa mukha ni Donna. Isang pagkabigla na mabilis nitong itinago sa likod ng isang matamis, ngunit peking ngiti. Harrison, Fem, I'm so glad you could make it. Bati nito, lumapit sa kanila. Akala ko ay nagluluksa pa kayo. Ang huling salita ay sinabi niya ng may bahid ng panunuya. Nandito kami para tapusin ang pagluluksa. Malamig na sagot ni Harrison. Nagsimula ang programa. Umakyat si Donna sa entablado para sa kanyang acceptance speech. Sa buong buhay ko, simula niya ang boses, ay puno ng pekeng emosyon. Wala na akong ibang hinangad, kundi ang kapakanan ng mga bata. Sila ang ating pag-asa. Sila ang ating kinabukasan. Kaya naman kapag nakakakita ako ng isang batang inaabuso o pinagkakaitan ng magandang buhay, hindi ko kayang manahimik lang. Tumingin siya ng diretso kay Fem. Isang hamon, ngunit hindi natinag si Fem. Hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Harrison at tumingin pabalik kay Donna ng may tapang. At bilang pagtatapos, sabi ni Donna, nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling video presentation tungkol sa misyon ng ating foundation. Nagsimulang mag-play ang video sa malaking screen sa likod niya. Ngunit hindi mga batang nakangiti ang lumabas. Ang lumabas ay ang mukha ng isang matandang lalaki, si Mang Edgar. Ako po si Edgar Reyes, dating mekaniko ng mga Dumiles. Natigilan si Donna. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang senyasan ang technical crew, pero huli na ang lahat. Ang boses ni Mang Edgar, puno ng pagsisisi
ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ikinukwento ang bawat detalye ng utos ni Donna na sirain ang preno ng sasakyan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Bago pa man matapos ang video, pinutol ito. Pero ang sumunod na lumabas sa screen ay mas malala. Isang audio waveform at ang boses na narinig ng lahat ay ang boses mismo ni Donna. Gawin mo lang ang sinabi ko. Umiyak ka. Sabihin mong baliw ang anak mo. Si Harrison, akin lang siya. Ang buong ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Donna, na ngayon ay namumutla at nanginginig sa entablado. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng mga taong gusto niyang pahangain. Hindi! Kasinungalingan yan. Isang malaking paninira. Sigaw niya. Ang boses ay nagiging desperado. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Itinuro niya si Fem. Isang kidnapper. Isang gold digger. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, 2 unipormadong pulis ang pumasok sa ballroom at umakyat sa entablado. Miss Donna, sabi ng isa sa mga pulis, you are under arrest for the attempted murder of Harrison and Lyra Dumiles and for conspiracy to commit perjury. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Donna. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Kasalanan ni Lyra ang lahat. Kung hindi siya nagpakasal kay Harrison, akin sana siya. Akin dapat ang lahat ng ito. Sigaw niya na parang isang baliw habang pinuposasan at kinakaladkad siya palabas. Ang huling nakita ni Fem sa mukha ni Donna ay hindi galit. Ito ay ang purong itsura ng pagkatalo. Nang tumahimik na ang lahat, naiwan ang daan-daang mga matang nakatingin sa kanila ni Harrison. Ngunit sa sandaling iyon, wala silang ibang nakikita kundi ang isa't isa. Sa gitna ng mga guho ng kasinungalingan, sa gitna ng eskandalo, nakatayo sila. Magkasama. Dahan-dahang hinawakan ni Harrison ang kamay ni Fem. Ang kasal natin ay nagsimula sa isang kontrata. Sabi niya, ang boses ay sapat lang para marinig nilang dalawa. Gusto ko nang kanselahin yon. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Fem. Ito na ba yon? Ngayong tapos na ang gulo, tapos na rin ba siya? Ang mga salita ni Harrison ay tila isang malaking bato na dumagan sa puso ni Fem. Gusto ko nang kanselahin yon. Ito na nga. Tapos na ang laban. Natalo na ang kontrabida. Hindi na siya kailangan. Isa lang siyang tauhan sa isang kwento na nagampanan na ang kanyang papel. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito, pero mas lalo lang itong hinigpitan ni Harrison. Fem, sabi nito, hinaharap siya para magkatitigan sila. Sa mga mata nito, wala ang malamig na ekspresyon ng isang CEO na tatapos ng isang kontrata. Ang nakita niya ay isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Isang halo ng takot at pag-asa. Gusto kong kanselahin ang kontrata. Pag-uulit nito. Dahil ayoko nang maging asawa mo sa papel lang. Huminga ito ng malalim. Ayoko nang maging kasama mo sa bahay dahil lang kailangan mo ng proteksyon at kailangan ng mga bata ng ina. Gusto kitang makasama dahil sa'yo. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang matang nakatingin sa kanila, lumuhod si Harrison Dumiles sa isang tuhod. Narinig ni Fem ang kolektibong paghinga ng mga tao sa paligid. Fem, sabi ni Harrison, nakatingala sa kanya. Ang puso niya ay nasa kanyang mga mata. Natagpuan mo ang mga anak ko sa gitna ng basura at binigyan mo sila ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Pagkatapos, dumating ako at ginulo ko ang buhay mo. Pero sa gitna ng lahat ng gulo, tinuruan mo ako. Tinuruan mo ako kung paano maging isang ama. At tinuruan mo ako kung paano muling magmahal. Ang kasal natin ay nagsimula sa maling dahilan. Pagpapatuloy nito. Gusto kong itama ang lahat. Fem, will you marry me? This time, for real. Walang kontrata. Walang kondisyon.
dahil lang mahal kita. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Fem ay tuluyan ng bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng purong kaligayahan. Hindi niya kailangan ng mga salita para sumagot. Tumango siya, paulit-ulit, habang ang isang ngiti ay unti-unting pumunit sa kanyang umiiyak na mukha. Isinuot ni Herson ang isang singsing sa kanyang daliri. Isang singsing na matagal na pala nitong dala. At tumayo para yakapin siya ng mahigpit sa gitna ng palakpakan ng mga tao. Sa yakap na yon, naramdaman ni Fem na, sa wakas, nakauwi na siya. Piyov. Herson. Ang muling pagsasama nila ng mga bata ay isang eksenang hindi malilimutan ni Herson. Nang pumasok sila sa DSWD Center, ang tatlong bata ay nakaupo sa isang sulok, magkakayakap, matamlay. Ngunit nang makita nila si Fem, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag na parang araw. "Nanay!" Ang sigaw nilang tatlo ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Herson sa buong buhay niya. Tumatakbo silang sumalubong kay Fem na lumuhod para salubungin sila ng isang mahigpit na yakap. Apat sila, umiiyak at tumatawa ng sabay-sabay. Lumapit si Herson, nag-aalangan. Si Cyrus ang unang nakapansin sa kanya. Kumalas ito sa yakap at dahan-dahang lumapit sa kanya. "Ikaw po," sabi ng bata. "Ikaw po ang nagligtas kay nanay?" Ngumiti si Herson. Si nanay ang nagligtas sa ating lahat. At sa unang pagkakataon, yumakap ang tatlong bata sa kanyang mga binti. "Tatay," bulong ni Kade. Ang isang salitang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman ni Herson sa buong mundo. Mayo. Piyov. Fem. Bago ang kanilang tunay na kasal. Bago ang kanilang tunay na kasal, may isang huling bagay na kailangang gawin si Fem. Pinuntahan niya ang kulungan kung saan nakapiit ang kanyang ina. Nakita niya si Aling Martha sa likod ng isang salamin. Suot ang damit ng isang bilanggo. Ang dating mapagmataas na tindig nito ay wala na. Napalitan ng anyo ng isang babaeng pagod at talunan. "Nandito ka para pagtawanan ako?" Mapait na tanong ni Aling Martha. Umiling si Fem. "Nandito po ako para magpaalam." Tumingin siya nang diretso sa mga mata ng kanyang ina. "Sa buong buhay ko, ma, hinanap ko ang pagmamahal at pag-aproba niyo. Inisip ko na kapag naging mabuting anak ako, kapag sinunod ko lahat ng gusto niyo, mamahalin niyo rin ako. Pero nagkamali ako. Hindi pera ang kaligayahan, ma. Hindi rin ito ang pagtakas sa kahirapan. Ang tunay na kaligayahan ay nasa pagmamahal na ibinibigay mo ng walang hinihintay na kapalit." Tumayo si Fem. "Pinapatawad ko na po kayo," sabi niya. Hindi para sa kanyang ina, kundi para sa sarili niya. "Pinapatawad ko na kayo para makalaya na ako sa sakit na idinulot niyo. Pero hanggang dito na lang po. Magsisimula na ako ng sarili kong pamilya. Isang pamilyang hindi kailanman ibabatay sa pera, kundi sa pagmamahalan." Tumalikod si Fem at hindi na lumingon pa. Sa bawat hakbang papalayo sa kulungang iyon, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na nalaglag mula sa kanyang mga balikat. Malayang-malaya na siya. "Kade, Cyrus, dahan-dahan lang. Matatapunan niyo si Baby Lara." Ang sigaw ni Fem ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasamang tawa. Ang dating tahimik na hardin ng mansyon ay isa ng makulay at maingay na palaruan. Sina Kade, Talia at Cyrus, ngayon ay 8 taong gulang na, ay naghahabulan sa damuhan habang iniiwasan ang playpen kung saan masayang naglalaro ang dalawang pinakabagong miyembro ng pamilya, Dumiles, ang kambal na sina Lara at Leon. Lumabas si Herson mula sa bahay. May dalang isang tray ng juice at sandwiches. Ang dating CEO na laging nakasuot ng suit and tie ay nakasuot na ngayon ng simpleng polo shirt at shorts, at ang kanyang mukha ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mga guhit sa paligid ng kanyang mga mata ay hindi na mula sa stress,
kundi mula sa madalas na pagngangiti. Hayaan mo na sila, mahal, sabi ni Harrison. Inakbayan si Fem at hinalikan ito sa sentido. Kailangan nilang ilabas ang lahat ng energy nila para makatulog sila ng maaga mamaya. Ikaw talaga, nakangiting sabi ni Fem. Isinandal ang ulo sa balikat nito. Pinanood nila ang kanilang 5 anak, 5 milagro. Ang 3 unang dumating ay ang mga anghel na nagligtas sa kanya mula sa isang malungkot na buhay. Ang 2 sumunod ay ang bunga ng isang pag-ibig na binuo mula sa mga wasak na piraso ng nakaraan. Minsan, kapag tinitingnan ni Fem ang kanyang buhay ngayon, ang malaking bahay, ang masayang pamilya, ang asawang walang sawang nagpapakita ng pagmamahal, hindi pa rin siya makapaniwala. Tila isang panaginip. Ngunit kapag nararamdaman niya ang init ng yakap ni Harrison, ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak na humahawak sa kanya, alam niyang totoo ang lahat. Nanay, tatay, picture po tayo. Sigaw ni Talia, hawak-hawak ang isang cellphone. Nagtipon sila sa gitna ng hardin. Kinarga ni Harrison si Leon, habang karga naman ni Fem si Lara. Sina Cade, Talia, at Cyrus ay nagsiksikan sa kanilang gitna. Bawat isa ay may malawak na ngiti. Habang kinukunan sila ng litrato, gamit ang timer, tiningnan ni Fem ang mga mukha sa paligid niya. Ang kanyang pamilya. Hindi ito binuo ng dugo. Hindi ito binuo ng yaman o ng apelyido. Ang pamilyang ito ay binuo ng isang babaeng nagmahal, ng walang kondisyon, at ng isang lalaking natutong magmahal muli. Ito ay binuo ng pag-asa na natagpuan sa gitna ng kawalan at ng isang pag-ibig na napatunayang kayang paghilumin ang lahat ng sugat. Sa ilalim ng asul na langit, sa gitna ng tawanan ng kanyang mga anak, alam ni Fem na ang kwento nila ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang.